Magandang umaga mga bata! Ako si Binibining Cheryl Jenny Bibi Felix. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na bahagi ng kontinenteng Asya. Ito ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Asya. Ano ang arkipelago? Ang arkipelago ay isang bahagi ng anyong lupa na binubuo ng malalaki at maliliit na kapuluan. Pag sinabing kapuluan, ito ay ang grupo ng maliliit na pulo o isla. Ito ay napapaligiran ng anyong tubig. Ang Pilipinas ay nahahati sa tatlong bahagi. Ito ay ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang Luzon ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng Pilipinas. Samantalang ang Visayas ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Pilipinas. At ang Mindanao ay matatagpuan sa ibabang bahagi ng Pilipinas. Ang pisikal na katangian ng Pilipinas ay binubuo ng anyong lupa at anyong tubig, kung saan ang Pilipinas ay napakaraming magagandang tanawin. Halimbawa nito ay ang Kapatagan. Ang Kapatagan ay isang malaki at malawak na palayan o taniman. Bulubundukin. Ang bulubundukin ay ang magkakadikit o tabi-tabing mga bundok. Mayroon din tayong mga kabundukan at bulkan. Meron din tayong anyong tubig gaya ng ilog, talon, dagat, at sapa. Marami ding mga maliliit na pulo o isla at malalaking pulo o isla ang matatagpuan sa Pilipinas. Dahil sa angking ganda katangiang pisikal ng Pilipinas, maraming mga turista ang nabibighani at pumapasyal dito. Kapatagan. Ang Kapatagan ay isang patag at malawak na kalupaan. Dito, nagsasaka o nagtatanim ang mga tao ng iba't ibang produkto na nakatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, gaya ng mais, pinya, palay, prutas at gulay. Narito ang ilang halimbawa ng kapatagan na matatagpuan sa Nueva Ecija, isa sa may pinakamalawak na taniman ng palay. Narito rin ang Bukidnon, kilala bilang isa sa pinakamalawak na taniman ng pinya. Bulubundukin. Ang bulubundukin ay magkakatabi o magkakadikit na mga bundok, pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain. Ito ang nagsisilbing pananggalang sa malalakas na bagyo, hangin, ulan na dumaraan sa bansa. Bukod sa kagandahang taglay nito, pinoprotektahan nito ang mga tao, hayop, tirahan, at pananim na siyang pinagkukunan ng hanap buhay ng mga tao. Ang halimbawa ng bulubundukin ay ang Sierra Madre. Ang Sierra Madre ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Tanaw ito mula Cagayan de Oro hanggang Quezon Province.
Narito rin ang bulubundukin ng Cordillera. Dumako naman tayo sa bundok. Ganon din ang bundok Apo. Ang bundok Apo ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ito ay makikita sa Davao City. Narito rin ang bundok Balatukan na matatagpuan sa pagitan ng Cagayan City at Butuan City. Narito rin ang bulkan. Kahit ito'y lubhang mapanganib, marami pa ring mga turista ang pumupunta at namamasyal dito dahil sa angking taglay nito. Makikita rito ang magagandang kapaligiran o tanawin na nakatutulong sa hanapbuhay ng mga tao, katulad na lamang ng mga tourist spots. Para sa mga taong naninirahan malapit dito, mahalaga ang binubuga ng bulkan na tinatawag na ashes o abo, dahil nagsisilbi itong pataba sa lupa na nagiging dahilan kung bakit mayabong at masagana namumunga ang mga puno't halaman. Dahil doon, maraming Pilipino ang mga gustong magtanim dito. Narito ang halimbawa ng bulkan. Ang Bulkang Mayon. Ito ay isa sa pinakasikat na bulkan dahil sa taglay nitong perpektong hugis. Tinatawag itong perfect cone volcano. Isa rin ito sa aktibo at mapanganib na bulkan. Ito ay matatagpuan sa Albay, Bicol Region. Narito pa ang isang halimbawa ng bulkan. Ito ay ang Bulkang Taal. Matagal nang nahihimlay ang bulkang ito. Ngunit, kamakailan lamang, ito ay naging aktibo at pumutok ngayong taong 2020. Ito ay matatagpuan sa Batangas at tanaw rin hanggang Tagaytay. Narito naman ang halimbawa ng anyong tubig sa Pilipinas. Ilog. Isang makitid at mahabang anyong tubig na pinagkukunan ng hanap buhay ng ilang mga mamamayan. Mahalaga ang ilog sapagkat dito sila kumukuha ng kanilang mga pagkain, tulad ng isda, talaba, suso, halamang dagat at iba pang mga yamang dagat. Ganun din sa patubig para sa mga halaman at pananim nila. Narito rin ang talon. Isang anyong tubig na may malaking bahaging ginagampanan sa ekonomiya ng bansa, lalong higit sa elektrisidad. Halimbawa ng talon ay ang talon ng Pagsanhan, isa sa mga sikat na pasyalan sa Pilipinas. Isa rin ito sa pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para sa ating elektrisidad. Ito ay matatagpuan sa Laguna City. Ito naman ang isa pang talon na kilala at pinagkukunan ng enerhiya. Ito ay ang talon ng Maria Cristina na matatagpuan sa pagitan ng Iligan City at Lanao del Norte. Dumako naman tayo sa dagat at karagatan. Ang dagat at karagatan ay uri ng mga anyong tubig. Maraming yamang dagat ang makukuha sa mga anyong tubig na ito. Ang dagat at karagatan ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng hanap buhay sa mga tao, gaya na lamang ng pangingisda. Nagbibigay din ito ng mga yamang dagat tulad ng mga isda, alimango, pusit, kabibe at talaba, seaweeds, graba, mineral at iba pa. Ito rin ang nagsisilbing daanan o daungan ng mga barko na siyang nag-aangkat ng malalaki at mabibigat na produkto, papasok at palabas ng Pilipinas
galing o papunta sa ibang bansa. Iilan lamang iyan sa mga likas na yaman ng ating bansang Pilipinas. Dahil sa angking natural na kagandahan at pisikal na katangian, maraming kabuhayan at produkto ang naisasagawa na siyang tumutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Ayun lamang, maraming salamat mga bata!